Minsan ba sa buhay mo naranasan mo na yung tinatawag na fall out of love? Ibig sabihin, parang bigla na lang nawala yung lahat. Bigla na lang nagbago yung lalaki sa'yo. Bigla na lang hindi na siya nagte-text. Bigla na lang siyang hindi na nagpaparamdam. Sa madaling sabi, bigla na lang siyang naglaho. Yung dating init, yung dating pagmamahalan ay hindi mo na maramdaman. So ngayon, kung yan ang nangyayari ngayon sa buhay pag-ibig mo, well, pag-uusapan natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang muli maghabol sa'yo ang isang lalaki. Ulitin ko, muli maghahabol sa iyo ang isang lalaki. Ibabalik natin yung paghahabol ng isang lalaki sa kagaya mo sa inyong relasyon. Kung gusto mo yung ganyang klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin ang video ito para kahit paano, kahit ako naman maging masaya. Hindi yung palagi na lang ako nag-a-advise sa inyo pero wala naman akong napapala. Okay? So, subscribe nyo naman yung aking channel na to para sa ganon, mas marami pang love advice ang aking ma-share sa inyo at marami pang mga kamay tayo dito na matulungan ng ganitong klase ng video. So kung napindot mo na yung subscribe button at mga buttons na yan, maraming salamat mga kamamay at simulan na natin ang ating topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para muling maghabol sa iyo ang isang lalaki? So number 1, itodo mo ang pag-self-improve. Yes mga kamamay, be practical. Kaya kasi minsan hindi na nagagawa ng lalaking habulin ka kasi nasanay na siya sa itsura mo. Nasanay na siya na ganyan ang itsura mo. Nasanay na siya na hindi ka nag-aayos. Nasanay na siya na ang gulo-gulo ng itsura mo. Nasanay na siya na hindi ka nagbabago ng iyong style. Okay? Kahit yung mukha mo hindi mo na masyadong inaayos kumpara dati nung una mo siyang makilala. Halos walang oras, walang minuto at walang segundo kang nag-aayos ng itsura mo para lamang i-impress ang isang lalaki. So kapag ang isang lalaki ay nawala na ng atensyon sa iyo, hindi na siya interesado at hindi na siya naaakit, sa tuwing gabing kayo magtatabi wala nang nangyayari, pues sigurado ako mga kamamay, ibig sabihin yan, nanawa na siya, naumay na siya sa itsura mo, wala ka nang dating sa kanya. Kaya ang payo ko sa inyo mga kamamay, itodo mo ang pag-self-improve sa sarili mo. Saang aspeto? Sabihin ng iba dyan, mamay, ano pa bang gusto niyang self-improve? Okay? Ako naman ay ganun pa rin. Ako naman ay hindi nagbabago sa kanya. Oo, ganyan ka pa rin. Kung ano ka dati, ganyan ka pa rin. Wala akong binabago. So, kailangan mga kamamay, everyday, kailangan mong higitan ang kahapong ikaw. Okay? Mag-ayos ka, magpaganda ka, magpariban ka, maglagay ka ng lip gloss, maglagay ka kahit pulbo sa mukha. Yung tipong para lang maliwalas ang mukha mo, gawin mo mga kamamay, araw-araw kang mag-self-improve. Yung katawan mo, i-improve mo din. Kung dati, sexy ka pa, para kang bote ng coke. Ngayon, para ka ng coke and can. Mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyong manatili ang interest, kung gusto nyong palaging naghahabol sa inyo ang isang lalaki, well, higitan nyo ang sarili ninyo kahapon. Kailangan maging kaakit-akit ka araw-araw sa mata ng isang lalaki. Hindi po pwedeng kung ano ka kahapon, ganyan ka na naman ngayon. Okay, mag-ayos ka. Yung buhok mo, sukulayin mo naman. Yung buhok mo kahit papaano, ipatrim mo naman. Pakulayan mo naman. Straight ka naman. Kung may pera at kung kaya din lang naman. Alagaan mo ang sarili mo kasi yan ang puhunan mo pagdating sa mata ng iyong minamahal. Okay? Hindi kasi sapat na kontento ka na sa kung anong meron ka. Kailangan linangin mo yan, alagaan mo yan, at syempre i-improve mo yan para sa ganon, laging maghabol. At kung hindi na naghahabol, muling maghahabol sa iyo ang isang lalaki. So number 2, maging babaeng mayroong self-confident. Yes mga kamamay, hahabulin ka muli ng isang lalaki kapag ka nakita ng isang lalaki sa iyo na mataas ang self-confident mo. May kumpiyansa ka sa sarili mo na tipong kaya mong gawin ang lahat, na kaya mong harapin ang lahat, na kaya mong maghanap buhay ng ikaw lamang sa sarili mo. Kaya mong kumita ng pera at kaya mong mag-provide ng mga pangangailangan mo sa sarili mo without the help of other people. Kapag ka nakita ng
isang lalaki yan na talagang nagsusumikap ka sa buhay, naghahanap ka ng karir, naghahanap ka ng trabaho, ini-improve mo ang pagyaman mo, ang pagkita mo. Okay? So talagang hahabulin ka ng isang lalaki at hindi malayo na muli siyang maghabol sa iyo at muli siyang ma-addict sa iyo kapag kaganyan. Kasi ibang-iba ka na eh. Hindi ka yung babaeng umaasa lang sa bigay ng ibang tao. Hindi ka babae na palaasa lang sa binibigay ng jowa, ng asawa mo. So at this moment of time, ikaw na yung gumagawa ng paraan sa sarili mo na tipong kaya mo nang kumita ng pera, kaya mo na mag-provide ng mga gusto mo kapag kaganyan mga kamamay. Talagang lilingunin ka ng isang lalaki at kung sino man yung lalaking hindi naghahabol sa iyo noon, maghahabol na siya sa iyo ngayon. Kasi syempre, isa ka ng babaeng mataas ang kumpiyansa sa sarili eh. Isa ka ng babaeng talagang maaasahan, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya mga kamamay, kung ikaw ay babaeng mataas ang self-confident, sigurado ako muli kang hahabulin ng isang lalaki. So number 3, mag no contact rule ka. Okay? So mga kamamay, kailangan mo ring mag no contact sa isang lalaki kung nafe-feel mo na hindi ka na pinapahalagahan, kung feeling mo hindi ka na hinahabol, kung feeling mo hindi na nasasarapan sa iyo, kung feeling mo parang pinagsawaan ka na ng isang lalaki, well, mag no contact ka sa kanya. Makakatulong to. Ito ay isang makapangyarihang bagay na pwede mong gawin sa isang lalaki upang ma-realize niya ang halaga mo. Dito sa mundong ito, alam niyo mga kamamay, hindi ma-realize ng isang tao, ng isang lalaki o ng isang babae ang isang bagay kapag ka ito ay nandyan pa. Pero kapag ka ang isang lalaki, ang isang babae ay nawala ng isang bagay sa kanyang buhay, diyan niya malalaman kung ano ang kawalan ng mga bagay na yon sa kanyang buhay. Ganyan din na sinasabi ko sa inyo mga kamamay, mag no contact ka sa kanya kung kinakailangan. Yung tipong hindi ka magpaparamdam sa kanya. Para sa ganon, magkaroon siya ng pagkakataong isipin ka. Para sa ganon, magkaroon siya ng pagkakataon na ma-realize niya ang halaga mo. At kapag ka dumating yung pagkakataon na natuto na siya, nagsisi na siya sa mga bagay na pinakawalan niya, sigurado ako mga kamamay, muli kang hahabulin ng isang lalaki. Muli kang hahanapin at muli kang kababaliwan ng isang lalaki kapag kaganyan. Kasi marirealize niya yung mga bagay na nawala, especially yung mga bagay na ginagawa mo noon sa kanya. Kaya maganda itong no contact na to para sa isang lalaki, para ma-realize niya kung ano ang kahalagahan mo para sa kanya. At pag dumating nga yung panahon na ma-realize niya na malaki ang kulang sa kanyang buhay nang wala ka, sa pagkakataong yon, hahabulin ka niya. At syempre, kaadikan kanya. Okay? So next, tanggalin mo ang paghahabol sa kanya. Oo mga kamamay, kailangan mong alisin sa sarili mo yung eagerness mo ng paghahabol palagi sa kanya. Yan kasi ang magdadala sa iyo sa hindi magandang bagay. Yan kasi ang magdadala sa iyo sa hindi magandang katatayuan mo sa buhay. Kasi kung palagi kang naghahabol sa kanya, kung palagi mong iniisip na malaki ang kawalan mo kapag ka nawala siya, hindi ka sasaya kapag kaganyan. Ang gawin mo, tigilan mo ang paghahabol sa kanya at para maramdaman ng isang lalaki, okay, na hindi ka na interesado sa kanya, na hindi ka na naghahabol sa kanya, para mag-isip siya kung bakit ka biglang tumigil ang paghahabol. Para sa ganun, ma-realize niya ang kahalagahan mo kasi nga hindi ka na naghahabol. At kapag ka hindi ka naghabol, siya naman mismo mag-iisip, kalaban niya ang kanyang isip at puso sa pag-iisip kung bakit ka hindi naghahabol. Maraming bagay ang maiisip niyan. Maraming bagay ang sasagi sa kanyang isipan na baka mawala ka na baka lumayo ka, na baka maghanap ka ng iba. Kapag ka na-realize niya at naisip ng isang lalaki yung mga bagay at katanungan na yon, sigurado ako na muli siyang maghahabol sa iyo at hindi titigil ng pag-iisip. Alright? So next, huwag kang magparamdam bagkos i-post mo sa social media ang masasayang pangyayari sa buhay mo. Yes mga kamamay, makakatulong ito upang labis na mag-isip ang isang lalaki kung ano na bang nangyayari, kung ano na bang update sa buhay mo. So i-post mo yung magaganda mong kuha, yung magaganda mong shots, yung magaganda mong nangyayari sa araw na yon, yung magaganda mong pinuntahan. So kapag kaganyan mga kamamay, nakikita ka
ka lang ng isang lalaki sa social media without knowing or without asking kung kamusta ka na. Basta nakikita ka lang niya. Nakikita lang niya yung mga ginagawa mo, yung mga uploads mo, yung mga my day mo. Sigurado ako maraming katanungan na sasagi sa kanyang isipan na naman. Kalaban niya na naman dito ang puso at isipan niya sapagkat yung damdamin niya para sa'yo ay hindi niya maintindihan kung papaano ang gagawin niya. Okay? So gusto kanyang kamustahin pero ikaw yung umiiwas. Okay? Gusto kanyang i-chat pero ikaw yung umiiwas. Gusto kanyang kausapin pero hindi niya magawa kasi nga hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Okay? Hindi ka sumasagot sa kanya. So kapag ganyan mga kamamay, sasagi sa kanyang isipan ng paulit-ulit na baka mamaya meron nang nagme-message sa iyo, marami nang nagchat-chat sa iyo, marami ka nang nakakausap, kaya ang isang lalaki ay hindi magkakanda o gaga sa pag-iisip at talagang i-message ka na niya, iisip-isipin ka na niya at hindi malayong maghabol na siya sa iyo simula ngayon. Kasi marami siyang kalaban. Kasi sa panahon ngayon, isang chat, isang text, isang tawag ng ibang tao, ng ibang lalaki sa iyo, possible maaari nang makuha ang loob mo at yun ang iniiwasan ng isang lalaki. Kapag hindi ka nagpaparamdam at nagpo-post ka lang tangi sa social media ng mga updates mo, ang nangyayari sa buhay mo at sigurado ako ang isang lalaki ay hindi magkaintindihan at hindi mapakali sa pag-iisip sa iyo at hahabol-habulin ka na niya sa pagkakataong yan. Alright? And last, replyang mabuti ang mga tagahanga mo. Ayan nga mga kamamaya, right after na mag-post ka ng mga happy moments, right after na mag-post ka ng mga masasarap mong picture sa social media, maraming magko-comments dyan, marami kang tagahanga dyan, maraming sumusuporta sa iyo dyan, maraming magpupuso, magla-like at maglalab dyan mga kamamay. So kapag may mga nag-comment, replyan mong mabuti, replyan mo ng buong ingat, okay? I-entertain mo yan at pag nabasa yan, nakita yan ng isang lalaking nanakit sa iyo, sigurado ako hindi na naman yun magkaintindihan sa pagme-message sa iyo at sa kanyang nararamdaman. Bakit? Kasi marami kang sinasagot, marami kang nire-replyan. Okay, baka mamaya ang isipin ng lalaki na yon, marami ka nang ine-entertain sa buhay mo. Baka mamaya matabunan na siya sa buhay mo. Baka mamaya wala ka nang maging pakailam sa kanya sa dami ng nagme-message sa iyo, sa dami ng gustong pumasok sa buhay mo. Kaya napakaganda at effective ng tips na to mga kamamay. Replyan mo mabuti ang mga tagahanga mo para sa ganun ng isang lalaki ay muling maghabol sa iyo. Okay? Hindi siya padadaig sa mga taong gustong pumasok sa buhay mo. Mangyayaring siya pa rin ang gustong manatili dyan. Siya pa rin ang piliin mo. Kaya ang gagawin niya, hahabol-habulin ka niya at hindi niya hahayaan na mayroong ibang lalaking pumasok sa buhay mo. So yun lang mga kamamay ang kailangan nyong gawin para muling maghabol ang isang lalaki sa iyo. Kung nafe-feel mo na parang nawawala na, nakukulangan ka na sa kanyang pagtingin, sa kanyang pag-ibig sa iyo, gawin mo ang mga bagay na ito. So paano mga kamamay, if ever nyo may katanungan kayo at may gusto kayong idagdag sa ating topic ngayong araw na to, i-comment nyo lang dyan mga kamamay at sa may mga gustong ipatopic dyan, sa may mga gustong pag-usapan dyan, i-comment nyo rin sa comment section at pag-usapan at gagawa ko ng vlog yan right after na babasa ko yung inyo pong mga suggestions. So paano mga kamamay, once again, see you for our next vlog. Paalam.